Hallelujah. Mga minamahal, tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, hallelujah, bago natin simulan ating aralin, mga mahal sa umagang ito. Samahan niyo po ako, mga mahal sa ating pananalangin. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat ng maraming mahal na Panginoon, patuloy mong dinirinig ang aming mga dalangin. Sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa mga tagumpay na pinagkakalob mo sa iyong mga anak. Muli ka naming napapurihan, sinamba sa buong magdamag, O Diyos. At sa mga sadaling ito, taglay nila, mahal na Panginoon, ang kalusugan, kalakasan. Mahal na Panginoon, gising na diwa, O Diyos. Maraming salamat po. Salamat din, mahal na Panginoon, sa bawat yugto ng gawain mo. Di siyempre pinagpala. At sa huling bahagi ng aming gawain, O Diyos, sa pag-aaral namin ng salita ang mambanal, sa ganang akin, wala akong magagawa, O Diyos. Ikaw ang aking inaasahan. Mahal na Panginoon, kung wala ka sa akin, wala akong magagawa, O Diyos. Muli mong lang isa naman salita, mahal na Panginoon, O God, kahabagan mo kaming muli. Mahal na Panginoon, O Diyos, gabayan mo kami sa aming pag-aaral, O Diyos. In the name of Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng hadlang sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, pag-aalinlangan, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, mahal. God bless you po, mga kapatid ko. Purihin natin, mahal na Panginoon. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Amen. Hallelujah. Bago pong lahat, mga kapatid, pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Panginoon mahal. Amen. Hallelujah. Purihin po ang kanyang dakil at marilag na pangalan, mga kapatid ko. At ako po ay nagbibigay ng double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lindsay Almeida. Maging sa kanilang mga aral at turo, mga mahal, na hindi natin malilimutan habang tayo po ay nabubuhay. Amen. Hindi lamang tayo pinagpala ng dakilang Diyos sa kanilang mga aral, kundi maging ang ating mga pamilya, mga mahal. Lahat ng area ng ating buhay ay pinagpala ng dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Amen po ba, mga mahal? Praise God. At binabati ko rin po ang ating minamahal at iniibig ng dakilang Diyos, ang ating mga kapatiran. Mga mahal, at ganoon din po sa ating mga viewers sa umagang ito, saan mang bansa naroon. Mga mahal, ating mga kapatiran. Lubos kayong pagpalain ng dakilang Diyos, mga minamahal ko. Amen. Hallelujah. At samahan niyo po kami sa ating pag-aaral ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Makipagbukas po kayo sa amin sa ating mga Biblia. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talatang 30. Ephesians chapter 4, verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Amen. Tagalog po. Ito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30. At huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. God bless you so much, beloved. When the Spirit of God grieves, o mahal, kapag ang Holy Spirit ay nagdalamhati, yan ang ating pag-aaralan sa umagang ito, mga kapatid. Sa ating Bible study, mga minamahal, sa tuwi-tuwi na sa ating pong pakikinig, pag-aaral ng salita ng dakilang Diyos, hindi lamang po para sa inyo ang Word of God, mga minamahal, na ating pong ipinapangaral sa pulpito, kundi para sa ating lahat, mga kapatid. Mula sa inyong abalingkod, mga mahal, sa aking mga kamang gagawa, mga ngaral, mga mahal, mga elders natin, sa lahat ng mga kapatiran natin, para sa ating lahat ang Word of God. Amen. Patuloy tayong tinuturuan ng ating napakabait na Diyos, mga minamahal, sapagkat mga kapatid, kinakailangan nating maturuan. Kailangan natin, mga minamahal, maituwid, mga kapatid ko, para tayo pong lahat ay maging karapat-dapat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. And do not grieve the Holy Spirit of God, sabi ng Bible. This verse is one of the fearful event in the Bible, mga kapatid. O mahal, magiging mapanganib po ang panahon, mga kapatid ko, yung huling panahon ng nalalapit na pagbabalik ng dakilang Diyos, mapanganib yan. Pati mga hinirang ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay sasadyain po, mga minamahal, na talikuran ang Holy Spirit.
Kahit mga mananampalataya, mga minamahal ko, may pagkakataon na nawawalan sila ng gana, mga minamahal, sa pagdama ng Holy Spirit, mga kapatid. Yan, mga minamahal, ang mangyayari sa huling panahon. Sapagkat sabi ng 1 Timothy chapter 5, verse 15, "For some have already turned aside after Satan," mga minamahal. Mas marami po, mga kapatid ko, ang tatalikod sa pananampalataya at susunod, mga minamahal, sa mga aral ng dyablo, mga kapatid. So paano po tumatalikod ang maraming Kristiyano sa dakilang Diyos, mga kapatid ko? Iniwan nila yung kanilang unang pag-ibig. Iniwan natin yung ating unang pag-ibig. Lahat magsabing Amen. Sabi ng Revelation chapter 2, verse 4, "I have this against you, that you have left your first love." Kaya nga nagtanong ang dakilang Diyos sa chapter 3, mga minamahal, verse 15. Sabi ng dakilang Diyos, "I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then," sabi rito, "because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth." Ayokong maligamgam ka, sabi ng dakilang Diyos. Gusto ko mainit ka, o gusto ko malamig ka na lang. Pero kung maligamgam ka, sabi ng mahal na Panginoon, isusuka kita sa aking bibig, sabi niya ron. Kaya sa pagdalo natin, mga anak ng Diyos, mga mahal, hinihiling po natin na madama natin, mga kapatid, palagi yung kapuspusan ng Espiritu Santo ng mahal na Panginoon. Nang sa ganun, mga minamahal, ay matiyak po natin na tayo po'y nananatili pa rin sa presensya ng ating dakilang Diyos, sa bisig, sa kamay ng mahal na Panginoon, ngayong mga huling panahon, sapagkat siya po, mga minamahal ko, ang sadya natin dito. Amen ba? Siya po yung ating pinakahihintay, mga minamahal. Bakit tayo nagpupuyat? Bakit tayo nagsasakripisyo? Bakit tayo nagpupumilit, mga minamahal ko, na maging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon? Amen? Praise the Lord. Siya lahat ang dahilan, mga kapatid. Wala na pong iba. Amen ba? Kaya tayo dinala ng dakilang Diyos, mga minamahal, dito sa ating banal na church, mga kapatid. Jesus, pagpalain at para maligtas, mga minamahal. Amen? Pero mga kapatid, kapag sinayang natin itong favor na ito, hindi natin iningatan yung kapuspusan ng Espiritu Santo na ibinigay ng dakilang Diyos sa atin, ang sabi ng Hebrew chapter 10, verse 31, "It is a fearful thing to fall into the hands of the living God." Tingnan natin sa Tagalog, beloved. Beloved Brother Tan. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 31, "Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay." Amen. Amen. God bless you po. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Hindi po natin namamalayan minsan, mga minamahal, na pipighati ng Kristiyano ang dakilang Diyos natin. At ang resulta, mga minamahal, iniiwan tayo ng ating dakilang Diyos. At kapag nag-grieve ang Holy Spirit, aalis siya sa tao. So after umalis ng Holy Spirit sa tao, anong susunod na mangyayari? Dapat alam natin ito. Pag iniwan tayo ng Holy Spirit, mga mahal, ano ang susunod na mangyayari, mga kapatid? Tingnan natin sa Tagalog. Matthew chapter 12, verse 43 hanggang 45. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, versikulo 43 hanggang 45. "O, pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon, o pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kaniyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig." Matthew chapter 12, verse 43 hanggang 45. Amen. Mateo Kapitulo 12, versikulo 43 hanggang 45. "Datapat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao
ay lumalakad sa mga dakong walang tubig at umahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasumpungan niyang walang laman, walis na, at nagagayakan. Kung magkagayoy yumaon siya at nagsama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kaniya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitaan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masasamang lahing ito. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga inmahal. Naalala niyo mga kapatid, ang ating beloved Honorable Pastor Walt Estrada Almeda, patuloy niyang dinidiin sa atin, huwag mag-absent. Amen? Huwag mag-absent, mga inmahal ang sinasadya. Kapag sinadya nating mag-absent, naghintay ang impyerno sa atin. Yan ang hindi ko malimutan. Bakit sa tuwing magdadala ng mensahe ang ating beloved Honorable Pastor ay palagi niyang pinagdidiinan, mga inmahal, huwag kayo mag-absent. Huwag mag-absent. At kahit na po, mga inmahal, anong pigil ng ibang mga tao, mga kapatid, na patigilin ang ating gawain, hindi tayo tumitigil. Kahit nung pandemic, mga minamahal, nagsara ang maraming mga fellowship, pero ang Jesus Miracle Crusade, patuloy, hindi nagsara. Amen? Bakit? Kasi naturuan tayo ng ating beloved parents in the Lord. May mahal, ang sabi nila mga kapatid, kapag tumigil tayong magpuri, babalik ang dating sakit, babalik ang dating masamang ugali. May mahal, mas magiging worse pa ang buhay natin kaysa dati. Amen ba? Mas magiging worse, ibig sabihin, mas magiging malala, mga mahal, ang ugali natin kapag tayo po'y nawala, mga mahal, sa ating pagsamba, sa ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo, datapot ang karumaldumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, sabi ng verse 43, tinutukoy dyan yung dating masamang espiritu na nananahan sa atin na gumagawa ng kasalanan nung tayo alipin pa ng kasalanan. Nung tanggapin natin ang Holy Spirit na bautismohan tayo sa pangalan ni Jesus, yung mahal, umalis yun. Take over ang Holy Spirit sa atin. Sabi rito, lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Nasa paligid lang yan, o mahal. Nasa tabi mo lang yan. Kung magkagayon sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko at pagdating niya, nasumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Yun yung puso natin. Nilinis na ng Holy Spirit, malinis na mga inmahal. Nakita ng Jablon, malinis ng puso, mga kapatid ko, wala na yung Holy Spirit. Sabi ng 45, kung magkagayo yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Kaya pinagdidiinan sa atin, may mahal, dumalo tayo, huwag kayong mag-absent, mga kapatid. Dahil para hindi na babalik yung dati nating buhay na magulo. Nakikinig ba kayo? Kaya ang Kristiyano, mga mahal, bago mawala sa paglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid, ito pang isa. Malalaman natin, mga kapatid ko, ng Kristiyano ay malapit nang mawala sa dakilang Diyos, bantayan mo yung lumalabas sa bibig niya. Yun ang sign. Tingnan niyo po ang Matthew, chapter 15, verse 18-19, beloved Brother Tani, ating beloved elder. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 19. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa ibibig ay sa puso nang galing, at siya ang nakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-isip, mga pagpatay, mga pangalunya, pagkiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Verse 18, datapot ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling. Yun ang nakakahawa sa tao. Ano yung nasa puso, may mahal? Sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong, may mahal, mga pagmumura.
So kapag makikita natin, mahal, kapag ang lumalabas sa bibig ng Kristiyano ay makamundong salita na, mahal, pagmumura, pagsisinungaling, paninira sa kapwa, mahilig ng manakit sa kapatid kay Kristo, mahal, malapit na yan. Amen. Kaya nga sabi ng proverb, bantayan natin ang puso natin sapagkat ito'y dinadaluyan ng buhay. Amen? May mahal, ingatan ang puso. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. May mahal, kapag malinis ang puso, mga kapatid, lumalabas sa bibig, puro pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Walang pandaraya. Amen po ba? Naalala ko si King Saul ng Israel, may mahal. First king of Israel, mga kapatid. Iniwan siya ng dakilang Diyos, may mahal. Nung iwanan siya ng dakilang Diyos, si King Saul ay inanoint ni Prophet Samuel. Hinirang siyang King of Israel. May mahal, in the long run, mga kapatid, hindi siya nakalugod sa ating dakilang Diyos. Iniwan siya ng Holy Spirit. Take over kaagad ang evil spirit. Tingnan nyo, 1 Samuel chapter 16, verse 14. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit, or evil spirit from the Lord troubled him. Tingnan nyo. Dito po sa unang Samuel, Kapitulo 16, versikulo 14. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humuwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumababag sa kanya. Amen. Pag alis ng Holy Spirit, take over kaagad yung evil spirit. Bangin mahal. So makita natin, dakilang Diyos ang nagbibigay ng Holy Spirit sa tao. Kaya pag may Holy Spirit tayo, napuspos ka na ng Holy Spirit, mga mahal, napakapalad mo. Napakapalad mo sa lahat ng mga tao sa buong mundo, mga mahal. Hallelujah. Hindi lahat ng mga tao binibigyan ng dakilang Diyos ng Holy Spirit. So ibinigay ng dakilang Diyos ang kanyang presensya, pero kinuhan din ng dakilang Diyos yung kanyang presensya kay Saul. Diyos ang nagbigay, Diyos ang bumawi. Amen? Diyos ang naglagay, Diyos ang nag-alis. Kaya kapag meron tayong tungkulin sa church, meron tayong calling sa church, may mahal, isa tayong mga awit ng mahal na Panginoon. Isa tayong elder ng dakilang Diyos. Isa tayong counselor ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Isa tayong sumusuport sa dakilang Diyos, mga kapatid. Huwag nating sirain yon. Amen? Mga mahal, pangalagaan natin yon, mga kapatid ko. Praise the Lord. Sapagkat may mas higit sa atin. Kaya kung hindi tayo, mga mahal, gaganap, aalis yan ang dakilang Diyos yan, ibibigay sa iba. Amen ba? Praise the Lord. So mga mahal, si Saul, king siya ng Israel, pero itinakwil ng dakilang Diyos. How much more? Tayo. Wala tayong kaibahan kay King Saul, mga mahal. Ngayon, mga kapatid, ini-enjoy natin yung pagtawag at pagkahirang ng dakilang Diyos sa atin. Ini-enjoy natin yung mga blessings, mga mahal, na ating tinatamasa ngayon, mga kapatid, dahil sa panalangin ng ating beloved parents in the Lord, mga mahal. Ini-enjoy natin yung buhay na punong-puno ng kapayapaan, mga kapatid ko, at kagalakan sa buhay. Kasama ng ating mga pamilya. Ini-enjoy natin yung malayang pagsamba, mga kapatid ko. Amen. Can God do the same, mga kapatid, katulad ni King Saul? Yes po. Kung hindi natin seryosohin ang paglilingkod natin sa dakilang Diyos, lahat magsabing Amen. Hallelujah. So when God anointed King Saul, He gave the power to do the things na hindi kayang gawin ni Saul sa kanyang sarili. Mga minamahal, yan ang katotohanan na kapag wala kang Espiritu Santo, mga kapatid ko, hindi mo kayang mag-isa. Amen. Hindi mo magagawa, mga minamahal, yung utos ng dakilang Diyos. Hindi natin magagawa yung utos ng mahal na Panginoon kung wala ang Holy Spirit sa ating mga puso. Kung hindi tayo sasamahan ng dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Kaya pag sinabi natin, pag may time lang ako sasamba. Wala eh. Hectic talaga yung oras ko. Wala akong time magsamba. Wala akong time, mga minamahal, sa gawain, mga kapatid. Tingnan nyo, mga minamahal. Sign yun, mga kapatid ko, na tabang na tayo sa spiritual. Amen ba? Yan ang sign na bago tayo iiwanan ng Holy Spirit. Mabuti pong sumunod sa ating dakilang Diyos.
Kasi lahat ng pagsisikap natin, lahat ng abilidad natin, lahat ng talino natin, mga mahal, baliwala yan. Baliwala po yan, mga kapatid ko, kung wala po tayong pagsunod. Amen? Alam niyo, kapag tayo po yung nakakagawa ng pagkakamalit kasalanan, kinoconvict tayo ng Holy Spirit. Say amen? Naranasan niyo yung kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, mga mahal, parang gusto mong iuntog yung ulo mo sa pader. Parang galit na galit ka sa sarili mo, mga kapatid. Bakit nagawa mo yun? Kinoconvict ka kasi ng Holy Spirit. Amen? Yan ang sign, mga minamahal, na sobra kang merciful ang dakilang Diyos sa iyo. Amen ba? Habag na habag ang dakilang Diyos sa iyo, mga minamahal. Ayaw niyang mawawalay ka sa Kanya. Ayaw niya, mga minamahal, na mawawaglit ka man lang sa Kanya, mga kapatid ko. Sapagkat sabi ng Psalms 103, verse 8, mga kapatid, ihanda natin sa Tagalog, sabi ng Bible, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. Tingnan natin. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 103, versikulo 8, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Sagana sa kagandahang loob. Banayad sa pagkagalit. Punong-puno siya ng habag sa bawat sa atin. Kaya kapag nagkakamali tayo, may mahal ko, iko-convict ka niya kaagad. Anak, magsisi ka. Naranasan niyo ba yon? Anak, magsisi ka. Ayaw tayo ng mahal na Panginoon, may mahal na nadudungisan, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Mahal na mahal tayo ng dakilang Diyos. Mga minamahal, uulitin ko, mga kapatid ko, yung sinabi ko noong mga unang panahon. Wala po akong nabasa sa Old Testament na after umalis ng Holy Spirit sa tao, bumabalik siya ulit sa tao. Wala akong naalala, mga mahal. Sa ating panahon, mga kapatid, sinasabi ng Word of God sa atin, paano natin malalaman, mga kapatid, na malapit ng iwanan ng Holy Spirit ang isang Kristiyano? Mga mahal, nakikinig kayo? Proverbs chapter 14, verse 14 verse 14, at ihanda po ating beloved brother Tani yung Hebrew chapter 6, verse 4 hanggang 6. Ito po sa Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 14. Ang tumatalikod ng kaniyang puso ay mabubusog ng kaniyang sariling mga lakad at masisiyang loob ang taong mabuti. Amen. Pakiulit, mga mahal, yung ating talata, mga kapatid, napaka-importante po nito. Ito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 14. Ang tumatalikod ng kaniyang puso ay mabubusog ng kaniyang sariling mga lakad at masisiyahang loob ang taong mabuti. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Mga minamahal, ang tao raw po pala, mga kapatid, kapag inuuna niya yung kanyang sariling paraan, sariling desisyon, mga mahal, out of God's will, mga kapatid, backslider na pala yun, automatic. The backslider in heart will be filled with the fruit of his ways, sabi rito. And a good man will be filled with the fruit of his way. Ang nabubusog daw sa kanyang sariling mga lakad, mga mahal, hindi niya isinasangguni sa ating mahal na Panginoon, wala na siyang panalangin, mga kapatid ko, sabi rito, tumalikod na ang puso niya sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Yun ang sign, mga mahal, na wala na. Iiwanan na siya ng Holy Spirit. At sa Hebrew chapter 6, verse 4 hanggang 6, mga mahal, lahat tayong mga naliwanagan sa Ebanghelyo natin dakilang Diyos, may sinasabi po ang Hebrew sa atin. Tingnan natin. Sa Aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 6, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Amen.
purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Amen. Pagkatapos, mga minamahal, ang sabi rito, pagkatapos nating maliwanagan, pagkatapos nating pagpalain, pagalingin sa karamdaman, mga mahal, nasaksihan nating mga mata, mga kapatid, ang mga miracles ng dakilang Diyos, saka, nahiwalay, mga minamahal ko, sa ating mahal na Panginoon. Saka nahiwalay sa buhay na Diyos, mga minamahal. Mga kapatid, sabi rito ay, ipinapako niyang muli ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Oh. Hallelujah. Nakakatakot nitong mga minamahal. Paano malalaman, mga minamahal, na umalis na yung Holy Spirit sa atin, mga kapatid? Kapag wala na yung Holy Spirit, mga minamahal, take over na pong evil spirit, katulad nung sinabi ko sa inyo kanina. Mga minamahal, hindi na magiging maayos yung ating buhay. Guguluhin ka na ng evil spirit, mga kapatid. Oh. Lahat, nung minamahal, ang planuhin mo sa buhay, mga kapatid ko, guguluhin na yan ng diablo. Kaya mga minamahal, ano pang mangyayari, mga kapatid, kapag iniwan ka ng Holy Spirit, magagalitin ka na, mga minamahal. Oh? Katulad ni Saul, mga kapatid. Nung siya iwanan ng Holy Spirit, mga minamahal, sabi ng Bible, Saul was angry, displeased and jealous because of praises to David by the people. Mainggitin na si Saul, mga minamahal. Umaawit, mga kapatid ko, yung kanilang mga tauhan sa kanilang kaharian, mga kapatid, ang kanilang inaawit ay ang napatay na mga kaaway ni David ay laksa-laksa. Ngunit ang napatay ni Saul ay libo-libo lang, o mahal. Doon galit na galit si Saul, mga kapatid. Gusto niya siya lahat. Gusto niya siyang sikat, mga minamahal. Pero wala na yung Holy Spirit sa kanya, mga kapatid ko, napalitan po ng puot, napalitan ng galit, mga minamahal. At makita natin ang sign, mga kapatid ko, na he plotted to kill David, mga kapatid. Magiging papatay na si Saul, mga mahal, sa taong wala namang kasalanan sa kanya, mga kapatid ko. Yun ang sinasabi ng Matthew kanina, chapter 12. Na pag iniwan ka ng Holy Spirit, mga minamahal, ay magiging worse lalo ang buhay mo. Merong isang mananampalataya sa dako ng Bicol, mga mahal, taong 1980s, mga kapatid. Dati, mga mahal, puot lang ang nasa kanya, mga kapatid ko. Galit sa puso. Pero nung naging Kristiyano na, mga mahal, nagbagong totoo, mga kapatid. At nung lumaon, mga minamahal, siya po'y nanlamig at nawala sa mahal na Panginoon. Nung umalis yung Holy Spirit, mga kapatid, maniwala kayo. Namumugot na po ng ulo. Mga mahal, magiging worse talaga ang buhay. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko, si Saul, ganun din po. Mga mahal, bukod sa siya po ay papatay niya na si David, mga minamahal, nagiging fearful na si Saul. Matatakotin na siya, mga mahal, sa tao. Si Goliath, mga mahal, kinatatakutan niya na nanginginig siya, mga kapatid ko, kay Goliath. Pero dati siyang matapang. Siya po ay dinaig pa ng batang si David, mga mahal ko. Kapirasong bato lang, mga mahal, slingshot ang gamit. In the name of the Lord, mga mahal. Napatay niya si Goliath, mga kapatid, sa tapang niya. Kapag nasa iyo yung Holy Spirit, matapang ka. Wala kang kinatatakutan. Lahat magsabing amen. Matapang kang humarap sa kinabukasan. Matapang kang humarap, mga minamahal ko, sa future. Mga kapatid, wala kang kabalisahan. Hindi ka nag-aalala, mga mahal, sapagkat matapang kang mabait. Matapang kang mapagmahal sa Diyos. Amen? Say praise the Lord, mga mahal. Pero kapag wala ka ng Holy Spirit, mga kapatid, wala na, mga mahal. Lagi ng pangamba araw-araw. Lagi na pong balisa. Wala na po, mga mahal, magulo ng isip mo, mga kapatid ko. Wala na. Wala nang matino, mga mahal, sa buhay kapag wala ang Holy Spirit. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Alam niyo, ang church, mga kapatid ko, church is a sensitive place, mga kapatid. Kapag hindi tayo sumunod ng maayos sa dakilang Diyos, we put our life in danger. Amen. Isa pa, mga mahal, na kapag iniwan ka ng Holy Spirit, you're not listening anymore. Yan ang ating pong tatandaan, mga kapatid ko. Wala ka ng pakikinggan. Bakit nandito tayo, mga mahal, bakit ang sarap pakinggan ng Word of God? Di ba? Bakit ang sarap mag-overnight? Bakit ang sarap dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon? Bakit, mga minamahal, napakataimtim nating makinig ng Word of God?
mga kapatid. Bakit? Kasi gustong-gusto natin. Kasi mahal na mahal natin ang Word of God. Amen? Praise the Lord. May mahal. Bakit? Dahil po sa Holy Spirit yan. Holy Spirit ang tumutulak sa iyo, mga mahal, para mahalin mo yung kanyang salita. Amen? Praise the Lord. Pero kapag wala na yung Holy Spirit sa atin, you are not listening anymore. Wala ka ng pakikinggan. Ganun po si Saul. Wala siyang pinakikinggan kahit sino. Kahit mentor niya, hindi niya na pinapakinggan si Prophet Samuel. Hindi na niya pinapakinggan, mga mahal. Wala na siyang pinapakinggan, walang matuwid sa kanya, walang mabuting tao sa kanya, kundi siya lang, mga kapatid. Wala na. Ganyan, mga mahal, kapag iniwan ka talaga ng Holy Spirit. Lahat ang inaantok, magsabing, praise the Lord. Salamat po. Alam nyo, sa panahon natin, kapag inappoint ka ng dakilang Diyos, mga mahal, kapag tinawag ka ng dakilang Diyos sa kanyang banal na gawain, mga kapatid, tuturuan ka niya. Amen? Iga-guide ka niya. Kapag nag-appoint naman ng dakilang Diyos ng kanyang spiritual leader sa gawain niya, mga minamahal, immediately, the Holy Spirit will take over at magpo-flow ang blessing. Kapag nakinig ka, mga minamahal, sa spiritual leader na yan, na siya po'y ginaguide ng Holy Spirit, mga kapatid, pagpapala po ang bubuhos sa buhay mo. Amen? I-praise the Lord, mga mahal. Magiging maayos ang takbo ng spiritual mo. Hindi magulo. Amen ba? Hindi gugulo ang pamilya mo, mga mahal. Kapag makikinig ka sa spiritual leader, mga kapatid ko, na inilagay ng dakilang Diyos, mga mahal, magiging maayos ang buhay natin, pamilya. Palakpakan nga po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mula nung makinig tayo, mga mahal, sa pangangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ito ang resulta ng ating buhay. Napakasarap palang maglingkod. Amen? Amen? Mga mahal. Hallelujah. Habang tumatagal kang naglingkod sa mahal na Panginoon, lalong tumatamis ang pag-ibig niya sa atin. Amen ba? At habang nakikinig ka, dumadalo ka, mga mahal, magpo-flow ang miracles sa mga miyembro ng church. Yung mga prayer request natin, granted yan, mga minamahal. Magkaroon ng katugunan yan, mga kapatid. Kapag dakilang Diyos ang naglagay, mga minamahal, makikinig tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid ko, sa inilagay ng dakilang Diyos, mga kapatid. Mga mahal, maapektuhan ka eh. Lalakas ang faith mo. Amen ba? Praise the Lord. Tapos na yung service, mga minamahal, linggo, gusto mo, mga minamahal, Miyerkules ka agad para sa samba ka kaagad, mga mahal. Gusto mo, Biyernes na kaagad, mga mahal. Gusto mo, linggo ka agad, mga kapatid. Amen ba? Kasi, mga minamahal, habang dumadalo ka, pinagpapala ka ng mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Kapag hindi ka nakikinig naman, hindi ka sumusunod, mga mahal, sa iyong beloved pastor, mga kapatid ko, maging sa mga preacher, mga mahal, hindi tayo sumusunod. Wala tayong baggalang, mga mahal. Alam nyo, nagkakaroon ng pagkakataon ng dyablo na patayin unang-una ang faith mo. Ulitin ko po. Kapag hindi tayo nakinig, hindi tayo sumunod, mga mahal, sa ating beloved pastor, maging sa mga preachers na nilagay ng beloved pastor, hindi mo alam, mga minamahal ko, unti-unti, na pinapatay ng dyablo yung pananampalataya mo. Amen? Mamalayan mo na lang, mga mahal, titigil na po ang blessing. Titigil na po yung pagbuhos ng blessing sa iyong pamilya. Amen ba? Praise the Lord. Kaya pag pinutol natin yung dati nating ginagawa para sa dakilang Diyos, mga mahal, puputulin na rin po, mga kapatid, yung pagpapala. Putulin mo yung pagdalo sa gawain, puputulin mo yung pananalangin, mga mahal, bago pumasok sa trabaho, puputulin mo yung pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, puputulin mo yung paghayo, pagdadala ng kaluluwa, mga mahal, hindi ka na humahayo, puputulin mo yung pagbibigay, puputulin mo yung pamumuhay, mga inmahal ng kabanalan, mga kapatid. Putulin na rin ang dakilang Diyos ang pagpapala niya sa atin. Amen? Mga inmahal, kami po ng mga manggagawa dito ay ang buhay namin nasa panalangin talaga.
Mga minamahal, kayo naman po, mga kapatid, ay kung maaari, bago pumasok sa trabaho, meron kayong 1 oras na puri sa mga tahanan. Pagkatapos magtrabaho, minamahal, meron ulit kayong 1 oras na puri, mga minamahal, bago kayo matulog, mga kapatid ko. Pero kami po, buhay na po namin yung magpuri, mga minamahal ko, mula madaling araw hanggang mga minamahal ko matapos yung ating puri, 6 hours, 7 hours, mga minamahal. Araw-araw po yan, mga kapatid. Yan ang aming trabaho. Pero hindi nakakasawa, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. More praise, more blessing, mga minamahal. Amen. Kapag masipag kang magpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, maraming blessing ang darating. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Hallelujah. Kapag pinutol natin yung pagdalo, yung panalangin, paghayo, mga minamahal, pagbibigay, lahat po ng ating gagawin, mga minamahal, para sa dakilang Diyos, manghihina ka. Hanggang sa maghapi ka ng dyablo, mga minamahal. Doon po nagkakaroon ng daan ang dyablo para mapatay ka niya. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, napaka-importante nito, mga kapatid ko. Hallelujah. Ngayon, mga minamahal, anong hinahanap ng puso natin? Mga kapatid ko, sa anong bagay nauuhaw ang Kristiyano ngayon dito sa dako ng Alas-asin, mga kapatid? Anong kinakauhawan ng ating puso? Kapuspusan ba ng Holy Spirit o kasalanan? Nakikinig po ba kayo? Pahalagahan po nating lahat, mga minamahal, yung pagdalo't pagsamba, mga kapatid. Amen. Ephesians 5:18, malapit na tayo magtapos. Ephesians 5:18, mga minamahal, tingnan natin ang talatang ito, beloved. Ito po sa mga taga-Epeso, Kapitulo 5, versikulo 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Amen. 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 Huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu Santo. Mga mahal, pakinggan nyo, mga kapatid. Huwag muna tayong antokin sana. Pakinggan po ninyo sasabihin ko. Bakit iba-iba mga minamahal ang nare-receive ng Kristiyano pag dumadalo? Bakit may napupuspos ng Holy Spirit, merong hindi? Bakit mayroon pong nare-revive, merong hindi? Bakit may umiiyak sa presensya ng dakilang Diyos, mga minamahal, merong hindi? Hindi ba kayo nagtatanong? Bakit minsan, mga kapatid ko, more on, mga choir members po, mga minamahal, ang napupuspos ng Holy Spirit? Bakit kaya? Alam nyo, ganito yan. Hindi po pwede na nakaupo lang tayo sa ating upuan at nanonood, mga mahal, sa ating pagsamba. Hindi po ito panoorin. Amen ba? Hindi yung nanonood lang tayo at naghihintay tayo na bumuhos ang Holy Spirit, mga mahal. Yun, mga kapatid ko. Hindi po ganun. Hindi natin hinihintay na dumating at bumuhos ang Holy Spirit, mga mahal, ng presensya ng dakilang Diyos. Hindi. Ang Holy Spirit po, ini-invite yan. Amen? Iniimbitahan ang Holy Spirit. Dumadalo tayo para magsikap damahin. Amen? Baka naman sabihin nyo, grabe naman si brother Nilo, pinapatamaan ako. Hindi po, wala po akong pinapatamaan. Mga mahal. Para lahat po, mga kapatid ko, ay pagpalain ng mahal na Panginoon. Para siguradong hindi aalis ang Holy Spirit sa atin. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Kasi pag nakita ng Holy Spirit, mga mahal, wala ka ng desire, damahin siya, mga kapatid, pwede siyang umalis. Pwede kanyang iwanan. Kapag iniwan tayo ng Holy Spirit, may mahal yung mga pinag-aralan natin, mga kapatid ko, huwag nawang mangyari sa atin. Magiging worse ang buhay natin kaysa dati. Amen ba? Kaya kapag nandito tayo sa sambahan, mga mahal, hindi tayo nanonood lang. Mga minamahal, hindi tayo nakaupo lang at naghihintay, mga kapatid, ng pouring of the Holy Spirit. Hindi po. Nagsusumikap tayo dapat. Nagsusumamo tayo, humihingi tayo ng habag, mga mahal, at yung biyayang madama natin ang presensya ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Yan ang dapat. Amen ba? Praise the Lord.
Kaya tingnan nyo mga inmahal, kapag ka Sunday, mga kapatid, makita nyo may mga batang maliliit, mga inmahal, umiiyak sila. Nakataas ang dalawang kamay, mga minamahal. Nagsusumamo sa mahal na Panginoon. Hinihiling mga kapatid ko, mahal na Panginoon, hipuin mo ang aking puso. Mahal na Panginoon, gusto kitang madama sa araw na ito, dakilang Diyos. Uhaw na uhaw ako sa iyong presensya. Ganyan dapat. Amen ba? Yung ibang mga inmahal, nagkakapuspusan na mga kapatid, nakadikwatro pa yung iba. Yung ibang mga inmahal sa likod, nagkukwentuhan pa. Nagkapuspusan na ng Holy Spirit, mga inmahal, nagkukwentuhan pa mga kapatid ko. Alam niyo ba na yan po yung isang uri ng blasphemy? Isang uri po yan ng pamumusong sa Holy Spirit, mga inmahal. Na kapag nag-move ang Holy Spirit, mga kapatid ko, sa likod, nagkukwentuhan tayo. Amen? Dapat mga inmahal, meron tayong 2, 3, 4, 5 na pupuspusan na nakikita sa crowd, mga kapatid ko. Dapat yumuko na po tayo. Dapat magtaas na tayo ng kamay, mga minamahal. Kauhawan na natin siya, mga kapatid. Sana, mahal na Panginoon, isa ako sa pagpalain mo. Dapat, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako, isa ako sa hipuin mo, O Diyos. Amen ba? Ganyan, mga mahal, ang gusto ng Holy Spirit. Praise the Lord. Ganyan ang mga nauuhaw sa Holy Spirit. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Mga mahal. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga mahal, ihanda natin mga kapatid ang ating mga awit, ang ating mga manunugtog. Alam po ninyo, ini-enjoy natin ngayon yung proteksyon ng dakilang Diyos. Na dati, punong-puno tayo ng takot sa puso. Kabalisahan sa puso. Pangamba sa puso. Ini-enjoy natin ngayon, mga minamahal ko, yung mga blessings ng mahal na Panginoon. Na dating naghihirap ang buhay natin. Ini-enjoy natin ngayon, may mahal yung kalusugan natin sa ating mga physical na dating ginupo ng karamdaman. Ini-enjoy natin, mga minamahal ko, yung pagsunod, mga kapatid ko, sa kalooban ng mahal na Panginoon. Huwag nating baguhin yan. Mahalin natin ang pagsunod sa dakilang Diyos na tumawag sa atin. Amen? Mahalin natin yung kapuspusan, mga mahal ng Espiritu Santo. Mula sa Holy Spirit, mga mahal. Amen? Sapagkat habang pinagdiningas mo yung Holy Spirit sa buhay mo, inihanda mo, mga mahal, yung sarili mo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid ko. Praise God, hallelujah. At ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ikaw, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. Alam ko, malapit ka sa akin. Kahit na malayo ang aking damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatan ang puso ko, mga kaibigan ko, at ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. Muli
ako nagkamali. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging daan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. At kung dumating ang aking kahinaan, ikaw ang Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako'y nanlulumog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw ang Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. Yes. Hallelujah, hallelujah. At ngayon, muli ako nagbabalik. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging daan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako'y nanlulumog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. Minsan pa, alam ko malapit ka sa akin. Kausapin natin ang dakilang Diyos sa awiting ito. Buksan natin ang ating mga puso. Hallelujah. Salamat sa mahal ng Panginoon. Hindi siya nang iiwan na. Hindi siya nang iiwan sa kanyang mga anak. Kahit minsan nagkakamali tayo. Kahit minsan nagkakasala tayo. Hindi niya tayo iniiwan na. Kahit nanghina ka. Kahit nanlulumo ka. Kahit ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kaya
nagbabalik. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ang laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. At kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating nakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga panalangin, wala po tayong magawa pag wala ang ating nakilang Diyos. Amen. Tayo lahat, kailangan po natin ng ating pinamalip sa Kristo. Kaya minsan na pa tayo po magsusumamo sa ating pinakamahal na Pinoon. Tayo po bukas ng ating mga labi, buksan po natin ang mga puso, patuloy po tayo magsasamo sa ating pinakamahal sa Kristo. Tayo lahat, kailangan po natin ang ating dakilang Diyos. Wala po tayong magagawa, we are nothing without God. Kailangan po natin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makaparehang pangalan niyo po, aming pinakamahal sa Kristo. Dakilang Diyos, maraming salamat, mahal Pinoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat, mahal Pinoon. Binigyan niyo kami ng tunay na pastor upang kami ay turuan, malaman ang iyong banal kalooban, dakilang Diyos. Upo, narito po ang bawat isa amin, dakilang Diyos. Magpapakumbaba, umingi ng kapatawaran sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang at pagkakasala at pagkakamali. Mahalay ang Panginoon. Patawad po. Patawad, dakilang Diyos. Marapatin niyo ang bawat isa amin, mahal Panginoon. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Kailangan ka namin, dakilang Diyos, dahil tunay, wala pa yung magawa sa ganang amin, O God. Ikaw aming buhay, Ikaw aming tagakalakasan, Ikaw aming Panginoon, at aming tagapagligtas, dakilang Diyos. Ikaw po aming tulong upang kami po'y maging karapat-dapat sa banal ng harapan. Ito po ay samot dalangin sa pangalan ni Jesus. At magsabing Amen. Amen. Hallelujah. At ating pong iliyan sa ating sarili. Isipin po natin, hallelujah, sa mga unang panalangin po natin, Pastor, ang ating dakilang Diyos, hallelujah, ay mayroong magagawa sa bawat is atin. Walang imposible sa ating pinakamahal na Pinoon. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan, hallelujah, walang imposible sa ating dakilang Diyos. Ating sawatain lahat po ito sa mga parampalan ng ating dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, narito po kami, hallelujah, sa iyong mga pangilangan sa iyo. Sa mga noonang panalangin po ng aming brother pastor, Lisa Dalmida, yun natin pagpalang kamay, O God, hallelujah.
Iyon natin yung pagpalang kamay, dakilang Diyos, for without thee we are nothing, O God. Ikaw ang aming kalakasan, mahal Panginoon. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, kaya sa inukilang pangalan, sa mga parang pangalan ni Jesus, aming pinapalaya sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway, sakit sa puso, high blood, diabetes, rayuma, lahat ng uri ng karamdaman, cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Gout, cast out in Jesus' name. Be blessed and be healed in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, paglupaypay, panlalamig, di mo cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng panglupaypay, cast out in Jesus' name. Di mo unbelief, doubts, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems is over right now. Sa mga parang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal Piso Kristo. Patuloy po natin, papurihan ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal Piso Kristo. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Brother Preacher, Brother Nilo de Guzman, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. Patuloy po, my friend. We love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga banal na gawain. Narito po tayo ngayon sa ating mga announcement. Ganun po sa ating special love offering. At narito po ang ating beloved elder, Brother Tani, through you. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother E.D. Grafani. At ng minimal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna kukuha minimal ng special offering. Ito po minimal ay upang matapos natin ang ating mga proyekto dito sa Bahay Sambahan ng Malapino na dapat tapusin minimal. Praise the Lord. Kaya po minimal sa inyo pong ibigay, itaas po ninyo. At ito po ay panalangin ating beloved brother Jubin Paraiso. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved elder. Tani Troyo, manalangin tayo minamahal. Upod kilala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal. Apod susunod na langin. Ang galang mga pastor, dakilang Diyos, narito kami sa bahagi ng aming pagbibigay dakilang Diyos na pong special love offering dakilang Diyos para po sa pangangailangan ng iba't iglesia dakilang Diyos sa mga proyekto. Mahal po nun, hallelujah. Maraming salamat dakilang Diyos sa iyong mga matatapat na anak dakilang Diyos, hallelujah. Pagpalain mo lubos, mahal po na ibalik mo po ng makalibang beses. Mahal po na, hallelujah, dakilang Diyos. Magi po sa iyong mga anak, nandiyan ang puso gusto magbahagi, ngunit sa kawalan, mahal po nun. Pagpalain mo rin po dakilang Diyos sa mga hanap buhay, pagkakitaan dakilang Diyos. Upang sa mga susunod na bahagi, dakilang Diyos, sila po yung makapahagi, mahal pa nun. At sa may mga pag-aalilangan po sa bagay na ito, patuloy mong ipaunawa, mahal pa nun, na ang pagbibigay siyang susi ng pagpapalad, dakilang Diyos. Minsan ang Ama, pagpalain mo kami pagpapalang physical, material, lalo't higit pagpapalang spiritual. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na
Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved adults choir. At amin mahal, tayo po dadako na sa ating mga announcement. Sa mga gawain po, dito sa bahay sambahan ng Mahal Panginoon, sa Alas Asin, Maribeles Outreach, mga mahal, 3 bisis po ang mga gawain dito sa loob ng isang linggo. Araw ng Miyerkules, ito po ang ating midweek service. Nagsimula po ng 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, katulad kagabi, itong ating overnight prayer, nagsimula po ng 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, ito po ating general service, nagsimula po ng 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw din tuminmahal na mapapakinggan, Lunes ito hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng ating gabi. At sa atin pong television program na mapapanood, ito po sa PTV4 or Channel 4. Araw lamang po minmal ng Sabado yan. Mamaya po yan, minmal. Mamayang gabi, 10:30 ng gabi magsimula hanggang 12:00 ng ating gabi. At sa atin pong Jesus Miracle Hour, GMCIM, Alas Asin, Bataan. Araw-araw din tuminmahal na mapapanood. Lunes ito hanggang Sabado, 7:00 ng gabi hanggang 8:00 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling, ito po andyan pong number ng ating beloved ordained preacher, minmahal sa kanyang cellphone. Pwede kayo makipag-usap sa kanya sa pamagitan ng cellphone o sa personal na pagkipag-usap. Praise the Lord. At mayroon din po itong lihan pagkatapos ng ating gawain. Praise the Lord. Minmahal sa linggo loobin ng Panginoon ay ang ating Holy Supper. Praise the Lord. At sa ating mga kapatiran na hindi nakadalo minmahal, pakisabi sa kanila na sa darating na linggo ang ating Holy Supper. Praise the Lord. Minmahal, hanggang dito lamang po ang gawain sa araw na ito. At tayo po tumayo lahat minmahal para sa ating pagtatapos. Ito po'y panalangin ng beloved Brother Julian de la Cruz. Praise the Lord. Bless. God bless you po. Tabi manalangin. Opo mo po ang masalangin sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat po ang Diyos. Hallelujah. Gabos sa mga gawain sa mabong damag, ang pananambahan. Ito paglangis po mahal panahon mula sa pag-aawitan. Sabi ka naman, Jepulsong, sa lunsong, mga sa mabuhay na patatuan ng pakinggan. Sa awit pa ng karmal panahon, sa pagkilos sa aming kalagitnaan. Pagdamas sa presensya, maraming salamat mahal panahon. Hallelujah. Mga sagradong saldan nila ay mga ral, mga sa lahat ng nagkaloob, nagtapat, mga sa maghandog malpang sa aming pag-uwi sa kanyang mga tahanan. Ingatan mo mga makarating, O Diyos, na siyang kapat pag-ingat at muli mo kong ibalik sa sunbang gawain. Sa dalangan namin sa madamis na pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.